Di ko makalimutan yung naalala. Meron kasi sinabi sa akin isang tao. Ako, gusto ko yung tao na kapag ginawa kita, gusto ko yung astahan mo sa akin, husband, boyfriend, or everything, best friend. Then, yun din yung gusto ko pag may partner ako. Pero more importantly, I want to have someone na husband material. And then, someone told me, pabiro. So, sabi nung someone ng pabiro na, bakit, di maghanap ka na lang ng sugar daddy? Ganyan-ganyan. And actually, gusto niya talaga akong saktan sa word na yun. And hindi ako nasaktan sa word na yun kasi for me, that is a pathetic way na hindi mo kasi kayang pantayan yung gusto ko bilang a husband material because you are not that matured to have that kind of mindset. Kaya, kung tatanungin, kung hindi ako to, kung parang ako yung tao na hindi ako ganun ka tibay tulad noon, probably I would be shattered and cracked by those words na parang minamak yung standard ko. Well, having a standard that is how I protect myself and prevent those danger para sa sarili ko. And nung narinig ko yun, nakakaawa sa tao nagsabi nun. Likod. Kaya, pero isipin kasi kung dati, pwede masaktan ako nun. Pero nung time yun, hindi. Pero di ko pa rin makakalimutan yung time na yun. Di ko alam kung bakit, hindi. Di ko pa siya, sa tingin mo, ba't di ko pa siya nakakalimutan? Yung word eh, tumatak siya sa isip ko. Sa tingin mo bakit? Ay kasi, nasa ka doon, syempre di mo makalimutan. Tapos, nagsasabi ka ng side mo pero hindi niya binavalidate yung sa'yo. So, kahit ako feel ko, natatak din sa akin yung ganun eh. Ako, ang tingin mo bakit hindi? Ay, hindi ko yun narinig. So, yung tingin na bakit hindi mo makalimutan yung isang bagay na yan. Kasi hindi man scar or something. Like, ang nangyayari doon, it makes more na mag-standard ba? It makes you realize doon sa yun. Gets mo ba? Sinasabi ko? Yun yung naging dahilan ko. Di ba naging dahilan? It makes more na naging dahilan mo bakit naging standard mo yung ganun. Ano mo yun? Nandun kasi part na reflection mo eh. Sarili. Gets mo? I don't know kung maintindihan nyo. Pero, ayun. Parang, kapag nagkasugat ka, ang gagawin mo ba is, hahayaan mo lang. Ganun. Tapos parang meron nagpasugat pa sa'yo lalo. Anin mo ba? May sugat na nga, tapos meron nagpasugat. Di ba? Ano? Panto ni Avril Lavigne. Ang random niya, guys. Ang random. So, guys, expected na po kayo dyan. Kanta ka. You're everywhere, but I know I wish you were here. Sino yan? Kanta ba? Wala akong anyways na mapusalina tayo tatlo dapat. Anong sinasalita? Comment na lang dapat dito. You are here. Down! Have you near? Random! I wish you. Nyam nyam. Nyam nyam. Oh, isip more. Ano masasabi mo? Doon. Like, ano ba? It makes you relive ba? Or, dito, nainis? Nung narinig mo yun? Or, nung nagka-reflection mo, ano naisip mo? Naiinis? Na-relieve? Happy? Natutuwa? Or something na kung anong emotion mo? Meron kasi ako sa kalooban ko na di ko kaya magpaka-plastic sa sarili ko. Parang merong demon. Wow.
demon sa sarili ko na narinig ko yon to someone na ginugusto ako. Tapos instead to be like that, minamak niya yung the way na kung anong gusto kong ma-receive. And yung isip ko nun, naramdaman ko, ganito pala kapathetic yung tao na to. Ganito pala kaliit. Ganito pala kasimple. Hindi niya kaya tumbasan kung anong gusto kong makuha. So it's like, doon ko na-realize na, pababa na pababa, I just realized na itong tao na to, hindi siya deserve ng sarili ko. Hindi naman ako ganun kaganda o kaayos na tao, mayaman. Pero kasi, hindi naman natin kailangan naging ganun eh. Tayo ay tayo. Alililiwanag ko, shit. Tayo ay tayo, guys. So, kahit sino ka man, ikaw yan, magatanggap sa'yo kung tanggap mo rin yung sarili mo. And sometimes, it is better to be aware than telling yourself that I am okay. Kasi napansin ko, yung tao na yon para sa kanya, okay ako, like, kaya ko mag-alaga, ganito ganyan. Pero totally is hindi talaga. Hindi siya ganun ka-well para mag-alaga or like, parang intindihin or maging ganun yung level or status niya para sa isang tao. Kumbaga, para ka lang nasa BR na akala mo ikaw yun. But totally hindi talaga. Parang siguro possible, pwede ka magbago kung nakikinig ka sa sinasabi ng iba and kung handa ka rin magbago. Pero para sa kanya, nagbabago naman. But the thing is, parang pahirapan pang maniwala kung tama siya o hindi. Meron akong based on your story, napansin ko, alam mo yung tao, meron to sinabi sa akin si kuya, if you don't love yourself, you don't love, enough someone. Gets niyo yun? Like, how can you feel someone if ikaw parang hindi mo na-feel yung sarili mo? Na-realize ko yan after na pagka-break up ko. So, like, nandun yung feeling, ang sarap pala ng feeling na-fulfill mo yung sarili mo. Then, mas napoprove mo na kaya mong alagaan yung iba kasi sa sarili mo palang naalagaan mo na. 'Di ba? Ganun. If doon pa lang sinasabi mo na dito, hindi siya capable to care someone, 'di ba? Doon kasi mas napapakita yun ng kung mas napapakita niya doon sa action niya or doon sa mga kinuwento niya doon sa dito kung paano niya sinasabi or kung paano niya titreat yung iba. Tama po ba? Oh, tama. Tama. Totoo? Sure? Kasi totoo niyan, kung sa sarili niyang buhay, siya lang talaga. It is really hard to say na kaya niya or like naman naalaga. Uy, net! Kung kaya niya sarili niya. Kasi to be totally as siyang tao talaga. Mahirap talaga siyang tignan na mag-isa na parang sa lahat ng tao, sa lahat na sa kanya, karamihan doon is thinking sa kanya talaga is immature. Siya na mismo yung nagpapaprove sa sarili niya without having someone in his life. So like kahit wala ako, kahit mag-isa lang siya, papakita na gano'n talaga yung ugali niya is hindi talaga masabi na ka-well mindset. Kasi kung tutuusin, simula nung nakakilala ko ng tao na kaya mag-alaga, I just realized na gano'n din siya mag-alaga sa sarili niya. And sa part na gano'n niya rin ako alagaan.